Hello! Magandang buhay po sa aking mga tagapanood. Dito po ako ngayon sa maliit na kabuhayan, Neron's Farm Official. At nakikita natin, naglilinis siya ngayon, pinapalabas niya yung mga grasya. Ayan. At nakita natin, ang dami na ng, itlog niya ng itik. Yan. Ibababad mo ba ito, Ron? Kailan mo ibababad yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110 trays ang ibababad ngayon ni Ron. At nakita din po natin dito yung kanyang ready to deliver na mga itlog alat. At the same time, yung mga itlog pugo niya na ipapadala ngayon sa Boracay. So, vlogs tayo ulit mga kagandang buhay para ma-inspire din po kayo sa ganitong klaseng negosyo. Nako, ilang trays itong i-deliver mo na itlog alat? Ito, 70 trays. 70 trays. So, lahat ito sa Boracay? Ano lang, sa Boracay. Baka 40 lang ipadala ko sa Boracay. Nakapadala na ako sa Katiklan nung nakaraan eh. So, hindi talaga maiwasan yung medyo hindi ma-perfect yung kulay? Oo. Meron kasi yung itlog na madumi talaga, katulad ng mga ganitong itlog. Oh. Uy, hala. Dumi. Ang dumi. Siyempre, gawa ng bagyo pa. Ilang linggong bagyo. So, basa ang kulungan. Oo, pero ito naman, mga magaganda, pang balot. Mga pwedeng gawing balot to. So, ito, talaga, pag nagpapisa tayo, hindi pwede itong mga marurumi? Hindi ito. Itong mga medyo marumi-rumi lang na mayroong mga rice hull, pwede yan. Pero nga, kapag itlog alat, dapat kunin yung mga mancha-mancha ba? Oh, ang dami na. Tsaka yung itik Pinas mo, talagang malalaki na. O, itik Pinas, ito lahat. Mm. Malaki mga itlog nila. Malalaki na. So, sa ating mga native dito, napansin ko talagang ang ganda ng pure line talaga, no? Itik Pinas talaga. Pure line kasi mostly talaga uniform talaga yung size. May pailan-ilan namang maliliit, pero hindi naman tataas sa 5% kung maliliit. Kasi meron talaga kasing maliliit eh. Talaga natin maiwasan. So mature na itong mga itlog, pwede na incubate? Pwede na ito incubate. Ano na sila eh? February, March, April, May, June, July, August, September. 8 months na sila. 8 months na? So, 8 months na. Pwede hindi na. tayo nag-incubate nung nakaraan kasi nga hindi pa pantay-pantay yung laki ng itlog. Eh, nagsimula sila mga itlog. Nasa 4 months and a half, may nangitlog na eh. Pero maliit at di pa talaga pwede. Tapos, 6 months, marami na yung itlog, pero hindi malaki. Maliit pa. Ngayon talagang 7-8 months, yun, lumaki na talaga. So, pwede na natin ma-incubate at makapagparami tayo nating mga breeders. Oh, ito nga, oh, lahat to. Ang lalaki na size. Meron kasing laging nag-i-inquire sa atin kung pwede daw sila bumili ng itlog. So, ano masasabi mo doon? Hindi ako nagbibenta ng itlog. Ng pure line? Ng pure lines kasi gagawa pa ako, magbe-breed pa ako ng commercial line. Oo. Pag naka-breed na tayo ng commercial line, eh, yun na yung palabas natin. Pagpalabas natin ng lahi. So, kailangan lang talaga maintindihan ng ating mga viewers na, siyempre, nakita nila yung journey natin kung paano tayo na failure din sa pagparami ng ating pure line at yung gastos natin sa Luzon. Grabe, sa 3,000 na itlog, out of 3,000, wala lang 500 yung na-produce natin, di ba? Tama yan. Oo. Walang 500 babae. Oo. So, siyempre, kahit sino naman negosyante, kasi negosyo po ito. Kahit sino naman siguro negosyante, hindi rin magbebenta ng pure line. Eh, hindi naman yung itik kayo manggi, yung magiging commercial line natin is patawagin. Pure line pa rin. Itik kayo manggi. Oo. Ano pa rin naman yan? Maganda yan talaga yung pagpaitlogin talaga. Ganito pa rin yun, ganito pa rin. Ganito pa rin yung itlog.
Kaso Yun nga hindi pala. siya breeder kasi mas mahal talaga ang breeder. Oo. Iba kasi yung pag-alaga mo sa breeder eh. Mas maselan yung breeder tapos only feeding talaga sila. Yung breeder. Eh yung mga commercial line, pwede ng pagala, pwede ng ano rin, poultry type. Bahala na kayo kung ano. Basta susundin na talaga ninyo yung requirement lang nila na feed. So, tayo ang maging breeder farm, tapos commercial line ang ating ibibenta sa kanila. Oo. Pagkatapos na hindi na mangitlog yung commercial line nila, order pa rin naman. sila sa breeder. O tayo dito, pagbibenta naman tayo ng sisiw, magbibenta rin tayo ng RTL kung sinong may gusto. Yes, pero Wala commercial line na yun. commercial line na Itik yun. kayo manggi. Ay, kayo mo. Kasi sana maintindihan po ng ating mga viewers na mahirap talaga magkapital ng pure line at masisira yung negosyo natin, di ba? Kapag Mahirap nagbenta talaga tayo. yung pure line kasi yung itlog agad, biyahe agad, marami agad mapisa, maraming hindi naman fertile yung iba. Tapos hindi mapisa yung iba dito, may masira. Kaya masyadong magastos talaga at masyadong nagsacrifice kami. Kaya nga, pangangalagaan namin yung breed. Breeder. Oo. Yung aming breed na pure line, nang sa ganun, continuous tayong makapag-produce ng mga itik Pinas talaga na Para mabuhay yung ating negosyo at saka makapag-alaga sila ng start right na o hindi na siya native kundi itik kayo manggi. Kahit sa Luzon, hindi naman pure line ang binibenta nila. Tawa yan. Mostly pa rin sa Luzon, itik pateros talaga. Kasi yung itik pateros mas matibay siya sa sa gala. Kasi doon sa Luzon, talaga doon, pinapagala nila yung mga itik. May nagtatanong kasi saan ka daw kumuha doon sa Iloilo na yon. 'Di ba na vlogs natin yon, nagbigay tayo ng number doon. Oo, meron I-search naman. na lang nila. I-search na lang nila. Oo. Hindi ko alam kung nagbibigay si Sir pa rin ngayon, pero Pero si sir na yon, pwede pa rin kumuha sa atin. pwede. So sa mga mga kailan talaga ikaw makapagpalabas talaga kasi ito mature na to. Ayan, hinintay lang kasi natin na maging mature yung mga itlog. So para makapag-breed na si Ron's Farm Official, naantok kaya ta Ron Ano tayo ngayon eh? Anong oras kami natapos maggawa nito? ng itlog alat. So napuyat ka sa paggawa ng itlog alat. So pagdating naman dito sa buksan mo itong pugo natin. Sa itlog naman ng pugo. Oo, ayan na. Pugo naman, magbe-breed rin ako. Magbe-breed din si Oo, Ron. mag-breed. Talakayin natin yan sunod. Oo, sunod, meron doon akong nakasalang ngayon na mga breeders. Kaya, yan, magbe-breed rin tayo ng pugo. Kung sino rin gustong order ng pugo dito sa mga karating nating lugar at dito mismo sa Aklan, Magbe-breed ka na. Pwede dito kumuha. Oo. Yan, Kasi napakadali lang naman lagaan ng pugo. Yan lang. hindi naman ganun kadali kasi na maging breeder tayo. Naka-isang taon na. Isang taon na tayo na ngayon pa lang tayo magbe-breed ng pure line para paramihin muna yung ating breeders. Madagdagan. Dagdagan mo na yung breeders natin. Then, saka na tayo magko-crossbreed. Dalawa kasi yung kulay ng itik Pinas, iko-crossbreed pro yan. Ayan. Para makaproduce tayo ng itik kayo manggi. Commercial line. Commercial So, line kulay po yan. itim ang kulay ng pure line at saka kulay brown. Tapos iko-crossbreed para magkaroon ng itik kayo manggi. Yung Ayan itik po. kayo manggi, parang lang yan? Parang F1, ganun. parang kaki. Parang kaki rin yung kulay. Yung itik kayo manggi. Kayo manggi nga brown. So, soon, magiging breeder ka na talaga for both quail at saka itik Pinas. Oo. Tingnan nyo po mga kagandang buhay yung itlog, Yun. Grabe. Pantay-pantay po ang laki. Pantay-pantay. Kaya, ibang-iba po talaga sa mga inalagaan natin na Iba talaga. dito lang. Iba talaga siya. Yan, tingnan ninyo po, yung sizes, pang balot talaga. Yun. Malalaki Kaya, talaga siya. Ito. malalaki. Yan. Oh. Para walang Pantay-pantay. Pantay-pantay. Sulit yung bibili nito. Sulit. Sulit talaga sa itlog alat. Sulit talaga. Di sila lugi. Kasi yung iba kasi hindi pantay-pantay yung laki. Tingnan mo yan, Puro large lahat. Puro large lahat. Kaya magtataka ka
sa Luzon na ang balot nila malalaki talaga ron. Malaki talaga. Kaya, ganun pa rin ba ang itlog ng kayumanggi? Ganun pa rin. 95 to 98% peak production pa rin yung kayumanggi. Kasi itik Pinas pa rin yan. Nga lang, combination na siya ng dalawang kulay ng itik Pinas. Meron kasi tayong dalawang kulay ng purebred. May purebred na itim at may purebred na khaki or brown. Pag pinagsama po yan, F1 nila is itik Pinas na Kayumanggi. Ayun. So, sa mga nagpi-PM sa amin, nabibili ng Pure Line na itlog, di po kami nagbibenta ng Pure Line. Masyado po kasing exclusive lang po talaga sa amin yan. Kami po ang breeder dito kasi sa Western kami Visayas. ang magiging breeder. Oo, pag gusto nyong mag-alaga sa itik kayumanggi po kayo. Oh. Para naman pagka natapos manganak o pagkatapos ng itlog season ng inyong kayumanggi, order kayo ulit sa amin, mga breeders. Pero masyado namang mahaba yung pangitlogin ng mga itik. Oo. Umabot naman ng 2 taon. Pareho rin sa manok. Umabot din naman ng 2 taon. Kumpara mo dito sa pugo, mga 9 months, 10 months, sagad na yung 11 months, wala na, ikal na. Eh, mas maganda talaga yung manok o itik kasi matagal talaga mapakinabangan. Maabot talaga kasi ng 2 years. May itlog pa talaga. Itong pugo ko na to, ano lang ito? 2,000 pieces lang ito. Pero may itlog dito ng mga 18 bucks, 1.8 minsan, 1.9, ganyan. Pero ngayong bagyo talaga, yan talaga yung ano ng mga pugo. Yung parang kahinaan talaga. Masyadong malamig at masyado ring mainit minsan, yan yung mga kahinaan ng pugo. So ngayon, very confident ka na paramihin ang iyong mga alaga na. So Oo. todo na to na talaga. Oh, ito na talaga to. Kasi dumaan ka rin sa ups and downs, sa mga pag-aaral. So, ini-encourage kita, Ron's Farm Official, na mag-vlogs ka sa YouTube channel mo. Mga kagandang buhay, subscribe nyo po, Ron's Farm Official. Huwag kang tatamad-tamad para naman maraming bibili sa'yo ng breeder mo, ang breed mo. Ano rin ito, kukontinue ko naman talaga yung pagbablog. Kaso lang ngayon, na ano talaga kami, medyo nahirapan talaga ba. Bagyo, no? Marami sa talaga. puhunan. Sa puhunan, sa bagyo, sa bagong lipat kami dito. Maraming nangyari. Ngayon, medyo kahit paano, stable na rin. Ngayon, na-stress pa si Mama sa mga nangyari doon sa Negros, kaya hindi lagi akong naglalabas. Ngayon, parang bumalik yung aking sigla. Ayan, huwag tayong pakukulong mga kaganang buhay sa stress at sa mga problema. Ngayon, laban lang tayo. Laban ng patas. Medyo okay na si Mama. So, masyado kong dinibdib yon. Kasi, sabi ko sa'yo, sa tanang buhay namin ni Papa sa negosyo, yun na yata yung pinakamaling desisyon na ginawa namin, na failure kami. Ay, ano lang yun pa rin. Parang lesson lang yun. Pag nadapa, babangon dapat. Yes, oo. At dapat, ano lang talaga, laban lang tayo ng patas. Wala tayong tatapakang tao. Yun. Oo, yan ang pinalaki namin sa inyo. So, ayan na, nasagot na natin. Ron's Farm Official, yung mga nagre-request sa atin. Bilisan na lang natin magparami at saka mag-produce ng commercial line natin. Oo, madali lang naman ito paramihin ko na, no? Kasi parang gamay na rin naman natin. So, ano ang tingin mo ngayon sa agriculture? Kasi lagi kang guest speaker. Ano yung mga tinuturo mo sa mga estudyante tungkol sa agriculture? Ang layunin ko lang naman o yung advokasya ko bilang agriculturist, hindi dapat nila ismulin yung agriculture. Sabi ko sa kanila, hindi basta-bastang kurso ang agriculture. At hindi lamang sa tanim at sa hayop ang agriculture. Sabi ko sa kanila, napakaraming sangay ang agriculture, napakaraming branches nilang pagpipilian kung gusto nilang pag-aralan. Meron tayong agricultural extension, economics, agribusiness, soil science, entomology, pathology, agricultural engineering, animal science, crop science. Naku, ang dami pala. Marami. So, ano nga yun sa'yo? Animal science ako. Major in animal science. Kung papipiliin ka, animal science ka ngayon, ano yung second mo na kung gusto mong kunin? Hindi ko talaga napagtanto eh. Pero, ini-enjoy ko yung economics.
Agricultural Economics and Agribusiness. Ano ang function yun? Yun yung isa sa in-enjoy ko. Agricultural Economics and Agribusiness, ano yan? Pinag-aaralan nyo yung law of supply and demand when it comes to agricultural products. Halimbawa, pag-aaralan nyo yung mga, kung magka-scarcity o kundi-kunti yung mga supply ng mga produkto, ano yung galaw ng market? Kung marami na ma-oversupply naman, ano yung galaw ng market? At kung saan ka dapat magsimula o mag-produce ng mga agricultural products, kung saan yung entry point mo sa economy. Mga ganong bagay. And then agribusiness naman, siyempre, from the word itself, agricultural business. Pinag-aaralan nyo kung saan yung mga profitable na mga profitable business na pwede ninyong kunin o pwede ninyong gawin. Yun yung agribusiness. Parang ano rin siya, parang entrepreneurial, may halo ring entrepreneurial. Paano kayo... Maraming nagulat. Maraming nagulat. Sabi nila, sir, totoo ba? May engineering din ang agriculture. Engineering rin yung agriculture? Ganun ba? Ano naman ang function ng engineering? Hindi lang pala hayop at saka tanim, no, sir? Ganyan sila. Tapos iba't iba sa mutsaring mga reaction. Sabi nila, gusto ko maging soil scientist kasi yung soil scientist pala, hindi ka pala pwede magtanim ng maramihan kapag hindi ka pa nagsasangguni sa soil scientist. Kasi yung soil scientist, itetest nila yung lupa at hahanapin nila yung suitable crop for a specific piece of land. Sabi naman nung bata, tinanong ko, ano naman yung sa branches ng agriculture, ano naman yung gusto mo? Tinanong ko, ano naman, saan ka? Sabi niya, soil scientist, sir, kasi napaka-importante pala ng pag-aralan natin yung lupa. Correct. Napakaraming mga komento at saka mga nakaka-inspire din naman ng mga parang mga bata lang yung kausap mong wala pang muwang. Yung kumbaga, ngayon lang talaga nila nalaman yung tunay talagang agrikultura. Taba ng mga mo, Oo. Taba. So, advokasya mo talaga yan na lagi ka nang kinukuha na guest speaker ngayon na may kintal sa isip ng mga murang kaisipan ng ating mga kabataan na sa agriculture talaga marami tayong magagawa. Kailangan talaga natin silang imulat sapagkat na ngayon, kinakailangan na talaga yung mga magsasaka. Kahit laging ginigipit yung mga magsasaka. Kahit sino yung tanungin mo, isang pagiging magsasaka, pinaka-importanting pinaka-importante nga itong trabaho dito sa buong mundo. Kaya sabi ko sa kanila, being a farmer, hindi lang tayo backbone ng economy. Kasi hindi naman lalakad o walang economy, frozen ang economy kung walang mga magsasaka. Sino yung magpapakain sa mga doktor na yan? Mga businessman na yan? Wala. So, dito pa rin ako magsusuporta sa'yo kasi minsan masakit din sa damdamin ron yung ibang mga breeders, no? Na hindi sila magandang kausap. Marami akong experience na ganyan. Yan ba ang naghimok sa'yo na ipurusyo mo yung pagiging breeder? May mga breeders kasi talagang mga masyadong mga madamot ba? Madamot talaga. Dito nga sa manuka namin ni Dad, kinakausap namin sila, turuan tayo kung saan sila umorder ng RTL, saan sila umorder ng galvanized na kulungan. Wala talagang nagbigay, no? Mahirap? Mahirap lang naman magsimula. Yes. Pero pag mapasimulan mo na, easy na lang yan. Kumbaga, magagamay mo talaga. So, dito sa vlogs natin, may mapupulot sila dito dahil hindi tayo maramot sa idea. Siyempre. Dito, ako nga gusto ko talagang mas maraming ma-engage sa agrikultura eh. Kasi agriculturist ka, dapat yan ang advokasya mo talaga. Hindi ko man ma-apply ang pagiging agriculturist ko sa mga munisipyo, anong maahensya ng gobyerno. Hindi ka makapagtrabaho doon. Oo, at least sa aking sariling paraan, sinusuportahan ko naman ang agrikultura.
So, dito sa likod mo, wala pang... Wala pa. Wala Doon pa, sa, incubator. May galing ka sa Mahahatch. Cebu na breed. Oo, may galing ako At saka sa isang lokal na ano din dito. Oo, nag-try ako dito sa lokal na nag-aalaga rin dito. Pero galing din Cebu. At galing din sa Manila yung breeders niya. Ayan, kaya ng iba, mas kaya mo. Ano natin, pag-aralan. Mm-mm. Di talaga kasi biro yung pag-aalaga ng mga hayop na to. May buhay ito eh. Kaya napakahirap at challenging talaga ito. Kaya sana po i-subscribe niyo Ron's Farm Official. Huwag kang tatamad-tamad sa pag-vlogs. Turuan mo yung mga new generations na ma-engage sa farming. Try natin kung ano yung magawa natin. Sinasabi ko sa aking mga subscriber na i-subscribe kanila. Tapos mga kagandang buhay, huwag niyong kalimutan yung FB page ko, Solos Ganda Buhay ha. Tsaka sa mga may hilig naman po sa mga stores, mga grocery, mga bigasan, paki-subscribe na rin po yung FB page ko na Solos G Vlogs. Ayan. So, Ron's Farm Official, kukuha ka na ng permit. Kuha muna tayong transport permit para mapatawid na ito sa Boracay. So, bakit kaya no? Dati naman hindi tayo kumukuha ng mga permit na Hindi ko ganyan. alam, nagigpit. masyado talagang stricto ngayon. So, patawid ng Boracay, kailangan pa ng permit. Dito lang naman galing sa Aklan. Dito lang produce. So, ginagaya nila from Batangas. Ang Batangas naman kasi meron talaga tayong acceptance na libre lahat Wala sa talaga sakit. dito. Ang mga manok na Wala na nagdadala tayo silang ng magagawa itlog. dapat kasi dito lang naman. Dito lang naman to. Dapat magpakita na lang ng ng business permit or permit galing sa Office of the Agriculturist. Kaso nga hindi, kailangan talaga transport permit, magbabayad ka talaga. Babayad ka talaga, Bayad ka sa ng barangay, tax. bayad ka sa munisipyo, Ganon. bayad ka sa port. Oo. Yan. Buti na lang kung hindi nakawin. Lahat nga Yung ng, ating mga tax. lahat nga dito na ang gagawin mo, bayad. Dapat Oo. bayaran mo. Kaya nga Ganon. wala ditong halos. Walang magagawa talaga yung mga farmers, kundi wala. Sunod ka. Sunod, tiis. Oo. Yan po mga kagandang buhay ha. Pwedeng iitlog alat. Oh. Ano ba yung mga itlog alat mo na to? Mga ilang days din ito bago masira? Matagal masira yung galat na to kasi sakto to sa edad ng pagbabad at sakto rin sa pagluto. So, matagal to ng mga 3 weeks pero after 3 weeks na yan, asahan na yan, paunti-unti na yung mababaog. So simple lang kasi sabihin itlog alat, gumagawa ka, pero mahirap din magluto nito. Mahirap. Maano mo, may mga timing din ito. 8 hours ito lutuin kasi papakulo mo pa yung tubig. Then, after kumulo yung tubig, magbibilang ka pa ng 6 to 7 hours. O, yung basag mo. Ito basag, konti lang naman. Ilang tray din yan, ah? 4 lang naman na tray. Oh, pero nabibinta pa natin. Magkano Nabibinta benta mo na. niyan? 10? Piso. 10 piso? Mabilis lang maubos? Ubus agad yan maya. Okay. Sige. So, anyayahan mo sila na i-subscribe yung channel mo. Mga kagad na buhay. Subscribe nyo ako, Ron's Farm Official para hindi ko alam kung mga Maka-order sila ng Oo. itik kayo manggi. hindi, masubaybayan nila kung paano natin gagawin yung itik kayo manggi. Yes. Para naman, alam nyo kung ano talaga yung breed ng inyong kukunin dito. Transparency, Ron. Transparency. O, Pati kasi sa yung pugo, iba, lahat. Pati paggawa ng itlog maalat, mahirap mag-umpisa sa pag-alaga sa Mahirap. bibi. Mahirap. Kasi, pati mga lalaki, binibenta nila. Inaluan nila Kawawa yung tagatangalan. lalaki. Bumili ng 500 na itik. 300 yung lalaki. Grabe. Pinilian. 200 na lang yung babae. Nalaman na na lalaki, yung nangingitlog na, kunti. Hindi, ganun rin nangyari dito sa atin. Ay, gano'n din ang naranasan mo. Kaya para sa mga baguhan na gusto mag-alaga ng itik, ano yung ma-advise mo sa kanila? Mag-research muna talaga. Research muna. Huwag muna kayong makita kayo sa Facebook. Ito, nagbibinta. Huwag agad kayo tumalon. Madadali ka sa mga lalaking sabihin ng Kapag may mapapisa, negosyante. pag may Oo. mapapisa na tayo, tuturuan ko kayo paano magpiliin yung babae sa lalaki. Yan, Lahat perfect magtanong nga kayo, package. mga kaganda buhay, tanong nyo lang sa akin. Kasi yung iba, Gagawa mga natin ng scammer. video. Oo, Scammer talaga. Ay, hindi naawa sa mga aspiring na farmer na mag-umpisa pa lang. Yung mga ganyan, mga lang yan. One transaction. One time millionaire lang yan. Hindi naman yan. Next time, di ka nakukuha dun eh.
Sira na yung pangalan nun. Tayo pangalagaan natin yung pangalan natin. Transform Official at sa service. Solteda Integrated Farm. Magbibenta na tayo ng itik kayo mga ano, by next year talaga yan. By Siguro next year. next year talaga. Hintay-hintay lang, ipon-ipon muna yung mga taga-abroad dyan na gustong mag-engage sa farming. Ipon-ipon muna din. Bili mo na sila ng lot. Oo, Farm lot. survive talaga nila pag gagawa tayo ulit ng building, di ba? Para sa mga sisiw. Doon, tingnan mo na ninyo mga kagandang buhay. Lalo na, nakaka-excite talaga yung pag-umpisa natin ng paitluging manok din. Pati ayun. Kasi lahat na halos ng mga ups and downs dito sa pag-iitik, pagpupugo na ano ko na pagdaanan. Kaya nga marami rin kayong matututunan sa akin dahil nga sa mga kapalpakan ko rin dati. Kasi hindi naman pinag-aaralan sa school yan. Ay, hindi. Hubugin Yung actual. Uhubugin ka talaga ng experience at ng panahon talaga. Wala naman nagturo nito eh. O sa mga new generation ngayon, anong masasabi mo tungkol sa agriculture? Dami palang sangay, nagulat ako. Oo. At marami rin naman talagang oportunidad sa agriculture. Hindi lang sa pag-aalaga ng mga hayop, kundi pati sa mga trabaho dito hanggang sa abroad, marami rin naman talaga. Yes, laki ng sahod pag nag-abroad ka na agriculture ka. Oo. Laki ng sahod. Paghirapan mo talaga. Oo. At maging makapag-abroad ka. So thank you for watching mga kagandang buhay at pahapon na kailangan ni Ron magpadala sa Boracay padala ng natin. itlog. Bye-bye.